Pababa ko lang yan. Okay, so ang ating devotion for this evening is how to be a strong woman. And then our verse is First Peter chapter 3, verse 4 from King James Version. Basahin ko, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Ako may echo ko dito. Easy, go to Tita Abby. Ayan. So, meron ditong mga ano ah. Okay, so how God looks at the heart. Okay, so 'di ba lahat naman tayo, hindi tayo ganun kalakas every time. So walang always or all the time na siya ay positive, siya ay very strong, siya ay tawag dito, kaya niya lahat. So walang ganong tao kasi walang perfecto. Okay, so hindi tayo perfect, kaya not all the time we are strong. But we have been reminded from the First Peter. Ayan, so sabi sa First Peter, ano sabi dyan? Ayan, but let it be hidden man of the heart, in that which is not corruptible. Ibig sabihin, yung nasa loob natin, okay, yung puso natin, hindi nasisira, ayan, not corruptible. Hindi kailanman, okay, or masira, dahil ito yung nasa loob natin. Hindi katulad ng mga even the ornament of a meek and quiet spirit. Yung iba, dinaan lang sa makeup. Kala mo ang strong woman nila. Okay? Pero hindi. Wala sa katawan, wala sa makeup, okay? Wala sa pagiging matalino ang pagiging strong woman sa harap ng Panginoon. Because, why? Sabi dyan sa verse, God, ano sabi dyan? Which is in the sight of God of great price. O, 'di ba? Ang nakikita ng Diyos, yung nasa loob natin. Yun kasi yung hindi nasisira at yun yung may pag-asa ng langit. So, papasok tayo dun sa insecurities. Lahat tayong may insecurities, okay? For example na lang, sa size ng katawan. Okay, ako, hindi naman ako katulad ng iba na payatin, okay? Pero dapat bang ikahiya ako or pag inasar ako, um, madedepress ako? No, because dahil itong katawan na to, itong sagana or masagana na ibinigay sa atin ng Panginoon or hereditary, okay, binigay ito ng Panginoon sa atin, kaya dapat hindi tayo mahihiya kung ano yung meron tayo. Yung pagiging insecure natin, siguro kasi napapanood natin sa mga YouTube or nababasa natin sa mga nababasa sa dyaryo. Ayan. Hindi na pala usang dyaryo ngayon. Nababasa sa Wattpad or napapanood natin sa mga K-drama. Teacher Abby, si Banban. Ayan, baka napapanood natin sa mga K-drama, ang papayat, ang gaganda, ang tatangos ng ilong. Kaya yun yung dinidesire natin na wala naman sa atin. Kaya doon nagsisimula yung mga insecurities. Akala natin kung yung papanood natin, yun yung tama. Which is hindi naman. Ginawa tayo ng Panginoon individually. We are genuinely created by God. So, dapat number one, remember that God loves you. Kala mo wala nagmamahal sa'yo. Hindi. Lagi mong alalahanin na mahal ka ng Diyos. Kaya nga binigyan niya ng buhay. Okay? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong lakas, buhay. Okay? Kung ano man yung nararamdaman natin, okay, for this day. For example, ngayon malungkot tayo because something happened. Ay, wait lang.
Okay. So, ayan. Okay, so what if something happened within the day? So, akala natin, grabe naman tong araw na to. Sobrang hirap, parang hindi ka na makakabawi sa susunod na araw. Which is hindi. Okay? So, meron pagkakataon. Hanggat binibigyan tayo ng buhay ng Panginoong Diyos, may pagkakataon tayo na baguhin or itama yung mga dapat nating itama. Okay? So, remember that God loves you. Number 1 yon. Remember that God loves you. Okay, number 2. Ano nilagay ko dyan? Always ask God to guide you. Okay, lagi nating kausapin ng Diyos na tulungan tayo. Ano ba yung gagawin natin? Let us always ask God. Paano yon? Through prayer. Dapat lagi tayo nagpe-pray. Doon tayo susukatin kung paano tayo magiging strong woman. Okay? Kung hindi ka lalaki, woman ka. Okay? Eto, maliit naman. Okay? So, God looks at the heart. Remember, may mga desisyon ka na mali. Pwede pa yung itama. Okay? Ayan. Asa ba ito pacifier nito? Okay. So, always ask God to guide you. Kasi, pag hindi ka nag-ask kay God paano kanya tutulungan, baka si Satan ang magbibigay sa iyo ng maling desisyon, maling mindset. Naririnig naman natin yung di ba? Mindset ba? Mindset. Naririnig niyo, di ba? Mindset ba? Yan. So, i-mindset mo na tutulungan ka ng Diyos no matter what happen. Okay? Number 3, seek His Word through the Bible. Paano mo malaman yung sagot ng Panginoon kung di ka nagbabasa ng Bible? Ang dami mong question sa buhay mo. Which is, dumating din ako sa point na ganyan, Lord, ano ba yan? Daming ganito, paano to, paano? Babago lang. So, paano sasagot ang Panginoon kung hindi mo naman binabasa yung Bible mo? Hindi mo iniintindi. So, ang magbibigay sa atin ng comfort, advice, the best advice will be coming from the Bible. Okay? So, pag ang Panginoon nagsalita, totoo yun, tutulungan niya tayo. Pag nandiyan ang salita ng Diyos, nasa atin na lang, paano natin siya babasahin, ipapanalangin para maintindihan. Okay po? So, number 4. Naalala mo na mahal ka ng Diyos. Pangalawa, nag-ask ka sa Diyos ng tulong. Pangatlo, hinanap mo yung sagot through the Bible, sa salita ng Diyos. Pang-apat, maniwala ka na tutulungan ka niya in His perfect time. Okay? Hindi agad-agad. Kaya nag-pray ka ngayon. Easy, paano mag-pray? Close your eyes. Ayan, nag-close siya. Nag-pray siya ngayon. Hindi lahat yung ibibigay agad sa'yo ng Panginoon. Okay? Hindi agad-agad. Pwedeng paghintayin ka niya. Pwedeng it takes weeks, months, years. Depende. Kung ano yung hihilingin mo, baka kasi wala sa kalooban niya yan. So, itatama niya muna yung puso mo, okay, para ibigay ng Panginoon yung hinihiling mo. Kaya maniwala ka, natutulungan ka ng Panginoon. Okay? So, I hope malinaw. Number 5. Ayan, last na tayo. Stay strong no matter what. Okay? Because our God is strong and powerful. Kasi, ang Panginoon nga, napaka-powerful niya, tsaka siya yung nagbigay sa atin ng buhay, kaya walang imposible sa Kanya. Tutulungan niya tayo. So, we need to stay strong. So, paano nga tayo ulit magiging strong woman? Number 1, remember that God loves you. Number 2, always ask God to guide you. Number 3, seek His Word through the Bible. Number 4, believe God and He will help you. And then number 5, stay strong. Stay baga yung mindset mo, dapat magiging matatag ako kasi lilipas din yan. Okay? It shall come to pass.
Okay? Titigil din yung mga problema, mawawala din yung mga insecurities natin, yung pagod natin mapapalitan ng kasiyahan, yung problema magkakaroon ng solusyon. Okay, at the same time, pag tayo ay napapagod or na-stress out, magiging maayos din yan in God's perfect timing. Kasi walang imposible sa Kanya. Sabi sa Luke 1:30, on. Okay? No, so, basahin natin yung Bible. Yun din ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Para paano tayo maging matatag, malakas, at napagtagumpayan natin yung araw-araw. Dahil bakit? Nakatingin ng Panginoon sa atin, sa puso natin. Okay? Akala nyo iba ang gaganda nila. Pag tinanggal nila yung makeup nila, hindi sila maganda. Okay? Akala nyo iba ang tatangkad kasi naka-heels. Okay? Walang maganda kung hindi sila anak ng Diyos. Kung hindi sila anak ng Diyos, patungo silang impyerno. Matangos man ang ilong nila, mapayat man sila, pero ang ending ng buhay nila, maghihirap sila sa impyerno. Pero tayo na tinanggap naman natin yung kakulangan natin. Pero anak tayo ng Diyos. Panalo pa rin tayo. Sa langit pa rin tayo pupunta dahil nakikita ng Diyos kung talaga tinanggap natin siya. Okay? Wala sa ganda yan or sa height yan or sa payat yan or mataba yan. Wala ganon. Walang ganon sa Panginoon. Dahil God looks at the heart. Okay? Ikaw nga, nasa ministry. Kumakanta ka. Pero mali ang puso mo. Hindi natutuwa ang Panginoon. Ikaw, na tumutugtog. Okay? May mali sa puso mo. May kasalanan kang tinatago. Or nasa media. Or nasa receptionist. Or nasa teaching. May mali sa puso mo. Ano yan? Hindi natutuwa ang Panginoon. Dapat tama yung puso natin. Anong sabi sa verse? But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible. Sabihin, hindi nasisira, hindi naluluma. Nakatingin ng Diyos sa puso natin. Kasi even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Alam mo yung puso na tahimik lang, na tama yung puso nila. Merong nakaakibat na price ng Panginoon. Someday. Ayan, so makikita ng Panginoon, deserve ka dyan sa bagay na yan. Deserve mo mag-high honors. Deserve mo mag-highest honors. Deserve mo mabigyan ng iPhone 20. Meron na ba nun? Wala pa pala. Deserve mo makagraduate ng high school. Makahanap ng trabaho. Deserve mo na mataas ang grade. Dahil kita ng Diyos yung puso mo. Okay? So, doon tayo mag-e-end na I hope lahat tayo, ang bawat isa sa atin, ang goal ng buhay natin ay tama yung puso natin sa Panginoon. Doon tayo magiging strong woman. Hindi porkit nagbubuhat ka ng tubig, bodybuilding, strong ka na, hindi. Okay? Hindi yung basihan. Okay? Ang pagiging strong woman nasa loob. Okay? Ano man mangyari, okay, gagawin mo yung tama sa Panginoon. For example, kanina, parang inaantok na ako, huwag na lang kaya ako mag-growth point class. Nag-aalaga pa ako nito. Tapos nagagawa ako dito sa school. Ay, naku po, parang gusto ko na lang matulog, magpahinga na ako, huwag na tayo mag-virtual. Pero, dahil inisip ko na, Lord, para sa inyo to, I need to do this kahit pagod ako, ganito, ganyan. So, doon tayo magiging strong woman kasi, remember that God loves you. Tutulungan ako ng Panginoon. He will help me. He will guide me. Lord, ano ba i-share ko? So, pray ako at the same time, nagbasa ako ng Bible. At the same time, naniwala ako na walang imposible sa Kanya, sa Panginoon.
Because wala namang ibang tutulong sa akin, ang sarili ko at ang Diyos. Yung pamilya na binigay sa akin ng Diyos. Okay? So, kayo, may pamilya kayo. Hindi kayo nag-iisa. Hindi lang perfecto ang bawat pamilya, pero somehow, pag may problema, sila yung una yung lalapitan. Yung iba, kaibigan, nilalapitan nila kasi meron hindi maayos yung family nila. Pero at the end of the day, the end of this life, Panginoon pa rin dapat tayo lalapit kasi siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Okay? Kaya yung buhay na meron ka, ingatan mo. Malinaw po ba? Nandiyan pa ba kayo? Ingatan mo yung buhay na yan. Yan ay pahiram lang sa atin, itong buhay na to. Pinahiram lang to sa atin ng Diyos. Dapat hindi natin sasaktan yung katawan natin. Hindi tayo magpapaapekto sa ibang tao. Hindi natin aabusuhin ang katawan natin kasi isa lang to. Okay, hindi ka pwede magkatulad ni Naruto, Kagebushin technique. Hindi ka dadami. Isa lang tayo. Okay? Kaya ingatan natin yung katawan natin. Yan, yung mga mahilig sa pagpupuyat. Alam niyo mangyayari, magiging sakitin kayo. Sabi ko, Lord, ayoko magpuyat. Gusto kong matulog lagi. Pero pag may iniisip ako, hindi ako makatulog. Yeah, may gagawin pa pala ako. Hindi ako pwede matulog lang. May tatapusin. Ayan, so, kung pwede lang, ayan, hindi pwede, wag na magpuyat. Mas prefer ko yun, walang puyat. Kompleto yung tulog. Iwas sa sakit. At the same time, masakit sa bulsa. Pag yung magulang mo gumastos sa'yo, kasi bakit? Ang sakitin mo. Di syempre mapapagalitan ka pa. Kasi may sakit ka na. Dahil kakapuyat, inabuso yung katawan. Iba lumabo yung mata. Bakit? Kaka-TV, kaka-cellphone, kaka-laptop. At a very young age. Ako nagsasalamin ako, yung salamin ko, to prevent anti-radiation, laging nakaharap sa laptop. Pero as much as I can, ayoko lumabo yung mata ko. Pero syempre, dahil tumatanda na ako, I could see the difference nung before sa ngayon na pag sobrang layo na, I could not see ano yung mga words. Huwag niyo abusuhin yung katawan niyo, isa lang yan. Okay? Kahit nga yung manananggal eh. Isa lang katawan niya kahit nahahati. Kailangan niya pa rin yung kalahati ng katawan niya. Pero isa lang yun, 'di ba? Pero ano lang yun, fiction lang siya. Okay, hindi totoo. Okay, so ingatan natin yung katawan natin. Gusto mo magpagamit sa Panginoon, mag-serve, kumanta, tumugtog, and everything. Pero kapag nagkasakit ka, ikaw rin ang mahihirapan, di ba? So, ingatan niyo yung katawan niyo kung gusto niyo magpagamit sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. The same time, kailangan mag-aral kayo para mas maganda na advance kayo kaysa late, di ba? Mag-advance reading or kung ano yung aaralin yung kanta, aralin nyo talaga, or tugtugin, or gagawin, or enhance nyo yung mga skills nyo. Iba-iba naman kayo ng skills. Okay, bata pa kayo, ang dami nyo pang pwedeng i-improve. Okay, compare sa akin at my age, di ba? Matututunan ko ba ito na isang araw lang? Hindi. Yung mga skills na meron tayo, hindi isang araw. It takes years. Ayan, may tumatawag sa akin. Okay? It takes years para matutunan ng mga skills. Pag-awit, pagtugtog, pagtuturo, pag-edit, and many more. Okay? Kailangan, tinututukan mo yan, inaaral mo. Hindi basta-basta. Okay? Pero gagawin mo para sa Panginoon. Okay? So, doon tayo magtatapos. Ayan, sa ating pong devotion. Again, how to be a strong woman. Okay? Nakatingin ng Diyos sa puso natin. Hindi sa physical appearance. Okay? So, ang physical appearance, naluluma to. Itong katawan natin, nakukulubot
tatanda to. Pero yung nasa puso't isipan natin, okay, yan yung mahalaga sa Panginoon. Okay? So, thank you so much for listening. And I hope naging blessing kahit papaano and a good reminder ang ating devotion this night. So, 6:35 na. Let's hear, um, pili na lang kayo sa 1 to 5, yung sa tingin nyo na-apply nyo na sa buhay nyo. Okay? Dun sa sinend ko sa GC, 1 to 5 yung sinend ko. Yan, pili kayo ng isa, ano yung na-apply nyo na sa buhay nyo. Okay, unahin natin yung huling pumasok, si Rich Lee. Ayan. Okay, willing to wait, richly. Okay, si Teacher Abby, baka may share. Ayan. Pili ka doon sa 1 to 5. Ano yung naranasan mo na? Lahat. May top 5 kasi dyan. So, pili ka ng isa. Ano yung naranasan mo na? Ando sa messenger. Okay. Tinatawag ulit. Close muna natin. Okay. So, si Ate Kirsten muna. Ayan. So, Kirsten, ikaw, ano yung naranasan mo na dun sa 1 to 5? Ano po, yung 5, yung stay strong no matter what because our God is strong and powerful, nothing is possible. Kasi po may mga times na syempre, tulad nga po ng sinabi niyo, hindi naman sa lahat ng oras kaya natin yung mga bagay-bagay. And ayun, nakita ko sa Panginoon na day by day tinutulungan niya ako gano'n. Tapos nakita ko din yung process unlike noon na pag may problem, parang tinatamad na akong gawin yung mga bagay na dapat kong gawin, gano'n. Tapos parang nagkakaroon ako ng bukod sa tinatamad parang wala na akong hope na, Lord, kaya pa ba 'to?" Gano'n, gano'n. Parang ang dami ko na kaagad question, gano'n. Pero nung yung yung na-experience ko yung love ng Panginoon sa'kin, mas nag-trust ako sa kanya more than myself na pagsubok lang 'to, ganito, gano'n. Alam ko na ginagawa lang akong strong ng Panginoon para ihanda pa sa susunod na pagsubok or hamon ng buhay, gano'n. Then, ayun, nothing is impossible. Kahit mahirap, minsan 'di ba nagkakaroon tayo ng doubt na, kaya pa ba 'to Lord, ganito, gano'n. Example, sa editors, ayun, dami kong question sa Panginoon dati talaga na, "Lord, ayoko na, hindi ko na kaya," gano'n. Iniyak ko pa 'yan sa Panginoon kasi parang nagkaroon ako ng hindi ako na-burn out in the ways na may pinapagawa, gano'n. Kumbaga parang siguro na-distract ako sa mga tawag dito, na-distract ako sa mga bagay-bagay, gano'n. Sa school example, parang na-drain ako, nawala yung motive ko, bakit ako nandito, gano'n. Kumbaga nawalan din ako ng motivation. Ay, hindi naman motivation, encouragement na bakit ko pa 'to ginagawa, ganito, gano'n. Ang dami ko din naging doubt sa sa bagay na 'yun. But unti-unti ko nakikita na ayun pala yung plano ng Panginoon. Then na-realize ko din na buti na lang Lord sinubukan ko pa din kahit na minsan nakakapagod. But iniisip ko na
para sa Panginoon 'to, binibigyan ko ng motivation at encouragement yung sarili ko na galing sa Panginoon na para sa Panginoon 'tong ginagawa ko. And ayun, ayun lang. Okay, thank you, Kirsten. Ayan, pinili niya yung number 5. Nothing is impossible. Ayan, no matter what happen, di ba? Because our God is strong and powerful. Walang imposible sa Kanya. Tutulungan niya din no matter what happen. Okay, next. Richly. Okay po. So, for me naman po, ano po, parang lahat. Ang pinaka-ano po sa akin is yung number 5 po is staying strong because our God is strong. So, ako po kasi, there are times po talaga na I wanted to give na po talaga. Like sabi ko, na Lord, di ko na talaga alam yung gagawin ko. Gustong-gusto ko na sumuka, ganyan. So sabi ko, although there are times na ayoko na talaga, tapos every time na naiisip ko yun, laging may ginagawa si Lord na parang nire-remind niya sa akin na I need to stay strong. I need to just believe in Him, na I believe in His plan, gano'n. So, parang ang ano po sa'kin nun is sabi ko, bakit ako susuko, yung si Lord nga hindi ano, ah, I'm challengeable with Him. So, napatunayan ko po yun ng ilang beses. Kaya, I'm thankful po na despite po of everything that I went through, God made me strong and God sustained me the strength that I needed po every challenge in every challenges in life. Yun lang po. Okay, thank you, Richly. Ayan, so parang lahat tapos dominant yung number 5. Ayan, so totoo naman yan. Every challenges na kinakaharap natin, di ba? Kung Panginoon nga hindi sumuko sa atin, dapat tayo din, hindi susuko sa Kanya. Okay? Thank you. Next, Luis, baka may share ka. Ano po, Ate Milka, yung number 3 po. Yung believe in God and He will help you. Nung una po kasi, di po talaga ako naniniwala kay God. Not until po nung na-met ko po kayo and pinaliwanag niya po sa amin kung paano po tayo tutulungan ni God, paano niya po tayo i-guide, and ayun po, nung ano po, nung mga days na nahihirapan po ako, school works, family, sa kanya lang po ako malapit, and then yun po, tinutulungan niya po ako everyday, kina-guide niya ako. And nung grade 7 po ako, marami na po ako naging problem, school activities, projects, and then sa classmates din po. And sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, di ko po kaya i-handle to lahat. Tapos, and then one day, ayan po, tinulungan niya po ako for my school activities, ganyan. And I thank God for everything He do for me, and ano po, and lang po. Okay, thank you, Luis. Ayan, so maganda yon na you thank God for everything what He did for you. Ayan, tsaka sa school, hindi lang sa bahay. Ayan, dapat lahat, lagi tayo ganon. Mahirap man, minsan nakakalimot na nga tayo sa sobrang dami nating ginagawa, nakakalimot tayo sa Panginoon. Pero, the more na dapat marami tayong ginagawa, the more na dapat nagtitiwala tayo ng marami rin sa Panginoon. Kasi, pwede magkamali tayo sa ginagawa natin, lalo na pag walang guidance niya. So, kapag naniniwala ka sa sarili mo, pero hindi ka naniniwala sa Diyos, yan, maraming nagkakamali dyan. Kasi yung buong tiwala nila,
wala na sa Diyos, nasa sarili nila. Okay, so yun naman yung nakakalimot na tayo sa Panginoon, siya nga nagbigay sa atin ng kalakasan. So in everything that we are doing, okay, nasaan man tayo, lagi tayo humiling sa Panginoon, mag-pray, always ask God. Okay, let us always ask God, and He will help us according to His perfect timing. Okay? May timing ng Panginoon, iba yung timing niya sa timing natin. Lord, ganyan na, bigyan mo ko ng ganito, ganyan. Iba yung gusto mo sa gusto ng Panginoon sa'yo. Pero walang imposible sa Panginoon, tutulungan ka niya kung yan ay nasa kalooban niya. Okay? So, thank you, Luis, for sharing, Kirsten, and Richly ngayong gabing ito. Maraming salamat sa time nyo. And for me, ayan, siguro let's give a short dito sa aking napili. Which is lahat naman kasi talaga when I was doing this. Sabi ko, lahat naman to talaga is nagawa na at ginagawa pa because we are always under construction. Lahat tayo, okay? Under improvements. There is always room for improvement. Ngayon, so sa kinahaharap ko, I will choose number 2. Ayan. So, kailangan ko ng guidance niya every time because sa mga decision making na ginagawa ko, dapat laging Panginoon yung mauna because maraming maapektuhan. Okay? So, ibig sabihin, if I did not do this, meron siyang kaakibat na problem. So, pag Lord help me, paano ba ito gagawin ko? Tulungan mo ako. And then, I will come up to a decision na walang problema or lesser yung problem. Kasi I ask God how to deal with this. Help me, Lord, guide me bago ako mag-come up sa final decision. So, syempre, pag hindi ko na kaya, problem goes up, blessing goes down, itinataas ko na siya. Una sa Panginoon, pangalawa, syempre, dun sa mas nakakataas sa akin kay pastor. Kasi when it comes to school decision, dapat hindi lang ako. Ayan. So, meron tayong mag-guide sa atin. Alam mo, napapagod ako, daming gagawin, magpapasukan na. Sabi ko, pwede bang i-move ang pasukan? Pero syempre hindi. Hindi na pwede i-move. Okay, so napapagod din naman po tayo pero we need to continue. And then God will give the breakthrough. Ayan. So kung alam niyo yung breakthrough na sinasabi sa bawat buhay ng isang Kristiyano, nangyayari yan. Okay? So nagkakaroon tayo ng mga breakthrough sa ating mga brokenness. Okay? So yung iba sa inyo nakaranas na ng brokenness or tawag dito parang sobrang down ng buhay mo, sobrang daming nangyayari, overwhelmed, burnout, and everything that is not good around you. Ayan, and then all of a sudden, diba? So, nagiging okay din yung lahat. So, gumagawa talaga ang Panginoon ng way para tayo ay magpatuloy, nagkakaroon ng mga miracles. Yan. Because God can do miracles because nothing is impossible to God. So, thank you so much for sharing. So let's have a closing prayer. After closing, short announcement and then group picture tayo. So, tayo mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat Panginoon sa ibinigay mo sa amin. Nakalakasan ngayong araw na to sa mga natapos po namin. Maraming salamat po sa wisdom and knowledge. Lord, please do guide each and every one. Yung mga prayer request po namin, Panginoon, patungkol sa aming pamilya, financial pangailangan, mga nararamdaman, Panginoon, na hindi tama, Lord, tulungan niyo kami baguhin ito. At sa mga financial, Panginoon, na problema po namin, Lord, give us
um, the wisdom, paano noon matapos yung mga ganitong problem at bigyan nyo kami ng means para provide dapat po mabayaran, isipin at makatulong sa aming pamilya. Maraming salamat po, naka-attend po si Kirsten, si Luis, at yan din po si Richly ngayong gabi. Bless you po sila continuously, lalo na palapit na naman po yung pasukan. At the same time, mga preparation nila, mga gagastusin, pang enrollment, pang mga gamit sa school. Lord, give them the strength and give them the guidance sa kanila family at finances, Panginoon. Give them what they need para matugunan ng pag-aaral po nila sa darating na pasukan. Maraming salamat po muli sa gabing ito sa mga shinare po ng mga young ladies. I hope, dear Lord, help us to become a strong woman as the days goes by. Once again, we love you and we praise you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so a short announcement. Ayan, possible. Possible. Okay, we will be releasing your groupings this coming Sunday kasi June na. At the same time, yung mga social media platform natin, ayan, mag-a-announce tayo ng official announcement. And also, yung mga group mates, leaders, assistant leaders, will be settling that. Ayan. At the same time, yung natapos na yung R-Time Youth Conference, I hope naging blessing kayo. Sa inyo, naging blessing yung mga Word of God, mga narinig nyo. Ayan, i-apply nyo siya unti-unti. Okay? So, at the same time, hanggat buhay tayo, may lakas tayo, gamitin natin sa Panginoon tong buhay natin. Okay? So, yun po. I hope naging blessing sa inyong Youth Conference 2025 Overcome and ma-overcome natin ang bawat problema. Ayan. So, last time nakapag-sharing naputol ka la Kristen and Richly. Wala na si Luis noon. So, I hope naging blessing din sa inyo yung naging sharing natin last time. So, God bless everyone. I hope okay naman po ang bawat isa at naging maayos ang inyong kalusugan. Ayan. So, God bless and let's have a group picture to end our group point. Ayan. Ayos po. Ano po yun? Panglinis. Ayun nga. Ayan, blue bee. Yung blue na ano. Let's have our group picture. Ayan, group picture na po tayo. Ayan. Sa flooring, ma'am. Floor, wala, sir. Hey, sir. Ano po ko nahingi? Paolo. Kasi. Ay po. Okay, let's have a group picture. Sir Padudo. Ayan. Tayo lang rin siya yata naka-online. Ayan. So, okay. So, yun. Si Luis. Okay, smile. Thumbs up. Wait. Let's go. Okay. Ewan ko, nakaka-capture ako ng isa. Okay. Nakaka-capture naman ako isa lang. Nagahang ang ating laptop. Okay, so God bless. Thank you so much. Hope to see you on Thursday night and on Sunday. God bless everyone. Pag-pray natin ang bawat isa. Keep safe. Thank you. Ayan. Good night.